Yung araw na to ay yung Christmas party ni na Ate Jada. Medyo na-busy lang kaya hindi agad ako nakapag-edit. Aga kaming nagising dahil alas 8 yung Christmas party nila at gusto niya ngang magpakulot. Kala ko nga hindi na gumagana tong pangkulot namin dahil matagal-tagal na namin di nagagamit. Okay pa naman pala at hanggang pag-uwi nga niya kulot pa nga yung buhok niya. Medyo muryot nga lang siya dahil kagabi ay sumakit yung ngipin niya. Sabi ko nga sa kanya ipagkabukas ay ipapabunot na nga namin dahil nga laging sumasakit. Kaso nga lang kinabukasan nga ay biglang namaga kaya naman tuloy hindi namin napabuno. Nagkukwento nga siya hindi daw siya nakapag-enjoy sa kanilang Christmas party at hindi nakasali sa mga palaro nila. Dahil bigla nga daw sumakit na naman ang kanyang ngipin. Minsan pa kasi namin pinapabunot yan ang kaso nga lang ayaw niya dahil natatakot siya. Kaya naman tuloy medyo nangayayat na nga siya dahil hindi siya makakain ng maayos kapag sumasakit ang kanyang ngipin. Kaya naman sinabi ko sa kanya bumawi na lang sa pag-inom ng gatas. Pagkatanggal talaga ng maga niya na ipapabunot na namin para naman hindi na siya mapuya. Katapos ko nga siyang ayusan ay ihahatid ko na nga sana siya. Ang kaso nga lang ay bigla ngang dumating tong mga kaklase niya. Kaya naman ang sabi ko sa kanila ay picturean ko muna sila bago sila umalis para naman meron silang remembrance. Alala ko pa tuloy last year ay nagpapahatid pa talaga sa akin yan si Ate Jada pero ngayon ay talagang ayaw na niyang magpahatid. Pinangari sa mga susuotin niya siya na rin yung namimili. Nabukasan na nga to at nandito nga yung mga binangkot nagpapaluto nga sila nitong kaldereta. Katapos naman iniready ko nga itong mga sahog na gagamitin ko. Naku munang gagawin ay pakukulang ko muna na nga itong karne. Timplahan ko na ng bawang, paminta, toyo at tubig. Yung karne pala ay pinaghalo ko na yung baboy at manok. So kasi sila magluto, pinaghahalo na nila yung baboy at manok. Kakulo naman ay nahalo-halo ko lang para naman maluto din yung nasa ibabaw. Kung medyo naluto na nga yung manok ay niyahon ko na nga sa kahirapan at baka kasi malasog-lasog pa. Ito nga yung baboy dahil hindi pa nga malambot ay pinakuluan ko pa ng mga ilang minuto. Nung lumambot naman ang baboy, niyahon ko na nga rin sa kahirapan. Diyos ke! Ito nga yung pinagkuluan ko at gagamitin kong pangsabaw mamaya. Pagkatapos naman ay napainit na ako ng mantika dito sa kawali. Pinirito ko muna tong patatas at carrots. Dahil mamaya ay huling isasahog to. Pati na nga rin tong red bell pepper ay pinirito ko na rin. Nung pagkaprito ng red bell pepper ay sinimulan ko ng manggisa. Kainit naman ng mantika ay nilagay ko na itong bawang at pagkatapos itong sibuyas. Inisagisa ko lang hanggang lumabas nga yung aroma. Pagkatapos ay nilagay ko na nga itong mga karne. Inisagisa ko na nga rin to ng very light para medyo maprito na rin. Pagkatapos naman ay linagay ko na nga itong pinagkuluan kanina at hindi na nga ako nagdagdag ng tubig at pwede na to. Pagkatapos naman ay nilagay ko na nga itong tomato sauce. Maliit nga lang yung nilagay ko dahil kasyang-kasya na rin to. Pagkatapos ay nilagay ko na nga rin itong liver spread. Pagkatapos naman ay nahalo-halo ko lang para naman matunaw itong liver spread. Minsan ay nagpaluto rin sa akin si Mudra ng ganito. Ang kaso nga lang yung iniwan nga niyang sangkap ay walang liver spread. Kita ko nga may peanut butter sila kaya naman yun yung nilagay ko. Hindi naman nagkakalayo yung lasa at masarap rin palang ilagay yung peanut butter. Pati na nga lang ay naalala ko yung napanood ko nung minsan. Dahil mahilig nga akong nanonood ng mga nagluluto kaya naman nakita ko yung recipe na yun. Ito na nga yung aking finished product. Charis! Katapos ngang maluto ay nilipat ko na nga dito sa mangkok. Yee!